In this video, we will talk about recession. I already talk about interest rate at ang epekto nito sa market. Meron akong specific video na ginawa para doon. So karamihan sa inyo meron ng full understanding kung paano nakakaapekto ang high interest rate at dahilan para pumasok ang economy sa recession. Pero isang bagay lang yon kasi maraming factors na nakakaapekto sa economy para mapunta ito sa recession, hindi lang interest rate. And this time, pag-uusapan natin yon. And I will try to explain kung ano ito at yung nangyayari sa market ngayon. Kung interesado kayong malaman ang mga bagay na ito, kung nagtataka kayo bakit bagsak din ang mga crypto holdings nyo, nahihila ng stocks, nandito ang sagot. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So kapag sinabi natin na recession, ito yung significant decline na nangyayari sa ekonomiya ng isang bansa. At dahil we are interconnected, kapag nakaranas ng recession ng isang first world country, then pwede itong makaapekto globally. Typically, nare-recognize natin na merong recession na nangyayari kapag merong 2 consecutive quarter of negative growth in country's GDP or gross domestic product. At ang decline na ito ay kalat sa iba't ibang sektor including industrial, production and employment and retail sales. And based on my research, ang United States is not officially in a recession. Yung nangyayaring pagbagsak ng market ngayon ay dahil sa anticipation of a potential recession. Kasi sa mga economic indicators, nagpapakita ito ng pagbagal ng economy sa US with a potential risk ahead. In history, ang recession talagang nangyayari yan, like yung the Great Recession noong 1930s na nagsimula noong 1929 at tumabot hanggang 1930. Ito yung itinuturing na one of the most severe economic downturns in history. At ang nag-trigger nito ay ang stock market crash na nangyari noong October 1929 na naging dahilan ng widespread bank failures, a collapse in consumer spending, and a dramatic decrease in industrial production. Sumipa din ang unemployment dito ng 25%. Dot-com bubble noong 2000, isa din sa event na nagdulot ng recession dahil sa speculative investments sa mga internet-based companies. At yung 2008 financial crisis, also known as the Great Recession. Na-trigger naman ang recession na ito dahil sa pag-collapse ng housing bubble in the United States, excessive risk-taking by banks, the proliferation of subprime mortgage, maraming mga financial institution ang nakaranas ng insolvency leading to a credit crunch. At ito ang naging dahilan kaya naimbento si Bitcoin, ang kauna-unahang cryptocurrency. So ano ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng recession? Maraming factors ang pwedeng mag-trigger dito. Una, financial crisis. At bakit naman nagkakaroon ng financial crisis? Dahil sa sudden loss of confidence in the financial system. Patulad ng nangyari noong 2008, yung pagbagsak ng Lehman Brothers na nagdulot ng global financial crisis. Napanood ko yung documentary nito dati dahil yan sa pagiging greedy masyado ng mga banks na meron silang mga pinag-o-offer sa mga customers like subprime mortgage na nawalan ng value. So after that event, nawalan ng credibility ang mga financial institution dahilan para bumagal ang takbo ng economy na nagdulot sa recession. Pangalawa, high interest rate. Actually, nagtataas lang naman ang interest rate dahil sa mataas na inflation. At kung hindi nga ito nakokontrol ng maayos, then it will lead to a recession. Kasi nga, ang mataas na interest rate ay nagdudulot ng mabagal na pag-usad ng ekonomiya. Isa pa, excessive debt. So household man yan and government level, pwede siyang mag-lead sa economic instability. Katulad ng government debt, kung sobra-sobra na ang utang ng gobyerno, mauuwi lang ang pera sa pagbabayad ng utang. At yung panggasto sa mga infrastructure and public service ay kokonti na lang. So magdudulot siya sa pagbagal ng ekonomiya na pwedeng mauwi sa recession. At ang United States ay baon din sa utang yan. Nasa 34.63 trillion ang utang ng gobyerno, mas mataas kumpara sa mga nagdaang taon. Kaya ito din yung isa sa tinitingnan ng mga economist na indicator sa possibility of incoming recession. At pang-apat, external shocks. So ano naman to? Yung mga unexpected event that could disrupt economic activity. Kasama dyan yung mga natural disasters, geopolitical conflicts, pandemics at iba pang crisis. So ito yung mga trigger.
At ngayon nga nakakaranas ang global markets ng pagbagsak ng price. Nabuhay yung fear of recession at maraming mga investors ang nagpapanik. Even Warren Buffett nagrebalance na ng kanyang portfolio and holding more cash. Mataas pa din ang interest rate and the debt of the US government is excessive. Idagdag pa natin yung geopolitical conflicts, so maraming supporting evidence na the recession is coming. Pero hindi pa nga nagmamaterialize. Based on data, ang Fed could intervene again. Katulad ng COVID-19 market crash noong 2020, hindi nagtuloy-tuloy ang pagbagsak ng market kasi the Federal Reserve print trillions na nauwi sa inflation. Kaya nandito tayo sa sitwasyon ngayon na mataas ang interest rate, and in history sa mga pagkakataon na ganito, the solution of the government is to print money para isalba ang ekonomiya. They will cut the interest rate. So what you will do if you are a crypto investors? Is the bull market over? Alam ko ito yung tanong nyo. Kung babalik nga tayo sa Bitcoin market cycle that we already discussed, never nangyari na after halving, there is no another leg up. Actually, ang inaantay ko na lang dito kay BTC is just another leg up pataas kasi mahaba na ang itinakbo nito since 2023. This rally is already a bull market. Kaya lang, most of the people dito na sila pumasok. Kaya pilit nilang tinatanong kailan ang bull market. However, we already in a bull market since 2023 and the price action is clearly a sign of distribution. Invalidated na lahat ng bullish price action na sinabi ko since mag-create siya ng another lower low. Hindi na nga siya nag-bounce dahil sa panic selling na nangyayari. So it's clear, downtrend. At kailan ba magiging bullish ang price action ulit? Kapag nakawala na si BTC sa trend na ito. Until then, every bounce could be a relief rally only. Pero wag kayo mawala ng pag-asa. Negative 30% retracement pa lang naman yan. Remember, my trigger is negative 50% drop and above. Then exit sa relief rally. At hindi pa siya nangyayari. So may pag-asa pa, makarecover yan. Malay nyo, biglang mag-cut ng interest rate ang Fed and print trillions of money again that will boost the economy. No one knows, pero yun ang laging ginagawa if there is a crisis. At kung magmamaterialize nga ang recession, will it affect crypto? Of course, kasi wala naman pinagkaiba ang crypto. Ang mga malalaking investors na naka-invest dito ay invested din sa traditional stocks. So during fear of recession, ang una nilang ibebenta ay yung mga risk asset like crypto. Kaya kung titingnan nyo yung reaction ng crypto market ay mas malala sa ibang asset class, lalo na during the time of uncertainty. So trade responsibly. Normally masarap mag-long kapag ganitong bagsak ang market, pero iniwasan ko muna kasi ibang sitwasyon ngayon. I'll just wait and observe muna. Okay? Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.